Ira POV. You're late. Where you go? Bungad na tanong sa akin ni Maricel pagpasok ko pa lang sa bahay. Nakita kong nagsisimula na silang kumain kaya hindi ko mapigilang malungkot. Kailan ko kaya magagawang sumabay sa hapagkasama sila? Kaagad na lumapit sa akin si Mama Stella at inabutan ako ng isang pinggan na may lamang pagkain. Kumain ka na rin, Ira. Alam kong pagod ka sa trabaho. Malaki na yan, Stella. Sigaw ni Papa Ramil. Kumain ka na rin, Mama. Ako nang bahala sa sarili ko. Sige, may pagkain pa rito kapag kulang pa sa'yo yan. Alam mo nilang tagay ang ampon mo. Sa susunod, bumili ka na ng sarili mong pagkain. Hindi yung sa amin ka pa umaasa. Naiintindihan mo? Bulyaw sa akin ni Papa Ramil. Opo, Papa. Hindi kita anak. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na wag mo na akong tatawagin ganon? Ha? Sorry po, Pa. Pumasok ka na muna sa kwarto mo, Ira. Tipid akong ngumiti kay Mama bago dali-daling pumasok sa loob ng kwarto ko. Huminga ako na malalim bago bumuga ng hangin. Kung hindi ko pakakalmahin ang sarili ko, ay baka maiyak na naman ako. Lumapit ako sa bintana para pagbuksan si Dark na naghihintay ngayon sa labas. Papasok na sana siya na may biglang kumatok sa pinto ko. Sa pagpapanik ko, ay mabilis kong pinagsarahan ulit ang bintana si Dark. Narinig ko ang pagdaing niya dahil ang pagtaman ng bintana sa mukha niya. Dali-dali akong lumapit sa pinto at pinagbuksan ang taong nasa labas. Ang tagal mo naman, heto sa'yo na. Reklamo ni Annalyn sa kanyang inabot sa akin ng bibingkang hawak niya. Di ba paborito mo to? Bakit mo ibibigay sa akin? Busog na ako. Hindi ko na mapapatunaw yan. Salamat. Saad ko na may bakas ng pagtataka. Madamot kasi si Annalyn pagdating sa mga paborito niyang pagkain. Kaya naman hindi ko mapigilan magtaka sa ikinikilos siya. Kung ayaw mo, Eddie, nagpasalamat na nga ako, di ba? Inirapan niya muna ako bago niya ako tinalikuran. Isasara ko na sana ang pinto ng kwarto ko nang sumulpot bigla sa harap ko si Maricel. May kailangan ka? You see, I have manliligaw. Tili niya na napangawi sa akin. Nandito lang ba siya para inggitin ako? Tapos, he give me a candy na madami and I wanting to share you this. Ipapasalangit ko na lang ang mga English phrases ni momorder niya. Kinuha niyang kamay ko at ipinatong sa palad ko ang mga candies niya. Na mapansin kong puro mga fresh breath ang candy na ibinigay sa kanya na manliligaw niya, ay lihim akong natawa. Baka sa susunod ay mouthwash nang ibigay sa na manliligaw mo. Ha? Wala. Salamat dito. Ang weird na magkapatid. Hindi ako sanay na sobrang bait nila sa akin. Nang maisara ko ang pinto, ay patakbo ko nilapitan ang bintana at pinagbuksan si Dark. Parang may humaplo sa puso ko na makita siyang nakaupo sa lupa habang nakasandal sa pader at natutulog. Lumabas ako sa bintana, saka siya sandaling pinagmasdan. Dark, tawag ko sa kanya. Hindi ako nahirapang gisingin siya dahil hindi pa naman ganun kalalim ang tulog niya. Sa loob ka na matulog. You almost broke my nose. Sorry, masakit ba? Tanong ko habang nakatitig sa ilong niya. Wala sa sariling inilapit ko ang mukha ko sa kanya, saka ko dinampian ng halik ang tungki ng ilong niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa ginawa ko. Mabilis ako napatayo saka pumasok sa kwarto ko. I mentally slapped myself. Ang kapal taga ng mukha mo, Ira. Sabayan mo na akong kumain. Pahayag ko, saka ko inilapag sa sahig ang platong naglalaman ng pagkain ko. Pati na rin ang bibingka na ibinigay sa akin ni Magot. Hindi ka pa nakakatikim ng bibingka, diba? Aling bibingka bang tinutukoy mo? Tanong ni Dark. Tumabingi ang ulo ko habang ina-analyze na mabuti ang tanong niya. Nanlaki ang mga mata ko na magets ko ang tanong niya. Yung pagkain kasi, ito oh. Turo ko sa bibingka na nasa platito. Kasalanan to na Marcelino. Siya nagturo ng bibingka kay Dark. Akala ko kasi yung
Shut up na! Ramdam ko ang pag-init na magkabila kong pisngi dahil sa mapaglarong ngisi niya sa labi. Nagtatanong lang naman ako, bakit ka namumula? Shh! Baka may makarinig sa'yo sa kabilang kwarto, kaya shut up na. Sita ko sa kanya. Kumain ka na nga lang. Gusto ko ng bibingka. Ayan, sa'yo na. Saksak mo sa bunganga mo. Padabog kong ibinigay sa kanya ang bibingka. This is not what I want. Naibog akong ninungoy akong pagkain sa mukha ni Dark. Mabuti na lang at may tubig akong katabi, kaya nakainom ka agad ako. What the? Kasabay ng pagmulat ko ng mga mata ay ang mabilis sa pagkalabog ng dibdib ko dahil sa kaba. Ramdam ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa noo at leeg ko, pati na rin ang panginginig ng mga kamay ko. Same nightmare again. Hindi talaga ako tinitigilan ng mga alala ng pagkamatay ng mga magulang ko. All these years ay paulit-ulit itong sinisira ang tulog ko. Ikinayom ko ang mga kamao ko para pigilan ng pinanginginig nito. Inayos kong pagkakahiga ko bago ipako sa kisame ang mga mata ko. Pero kaagad ding nalipat ang tingin ko kay Dark na maalalang katabi ko siya ngayon. Tumagilid ako ng higa, saka ko pinagmasdan ang maamo niyang mukha. Kahit tulog siya, ay mukha pa rin siyang nagsusungit sa akin. Pero in fairness, ang gwapo-gwapo niya pa rin. Gusto ko siyang yakapin. Pero baka isipin niyang minomolestya ko siya kahit yakap lang naman ang gusto ko. Managinip ka na nga lang ulit, Ira? Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung bakit ayaw niyang kontakin ng pamilya niya. Kung tatawagan niya to, sigurado makakauwi na siya. Matutulungan siya ng pamilya niya sa problema niya laban sa grupong gusto siyang patayin. Hindi na niya kailangan magtago sa maliit na baryong to at magtrabaho. Mukha naman siyang galing sa mayamang pamilya, kaya bakit siya nagtitiis dito? Ipinikit ko na lang ulit ang mga mata ko para bumalik sa pagtulog. Pero lumipas ang ilang minuto at oras ay nanatiling buhay na buhay ang diwa ko. Dark? Mahinang tawag ko sa kanya pero nanatili siyang mahimbing ang tulog. Napanguso ako. Gusto ko talaga siyang yakapin. Baka sakali magawa kong patulugin ang yakap niya. Na-imagine ko lang. Mukhang pagod na talaga siya. Sa bagay, talaga namang nakakapagod ang pagiging kargador sa palengke dahil buong lakas ng katawan mo ang ginagamit mo. Muli kong ipinikit ang mga mata ko para subukan ulit kung dadalawin ako ng antok ko. Pero kaagad din akong napamulat ang mga mata nang tumagilid paharap sa akin si Dark at hapitin niya ang bewang ko. He's still sleeping peacefully. Mukhang hindi niya alam ang ginagawa niya ngayon. Siya naman ang unang yumakap sa akin, kaya yumakap na rin ako pabalik sa kanya. Yumakap ako sa bewang niya, saka ko isiniksik ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi itong unang beses nagyakapan kaming dalawa ng ganito, pero para bang first time ko lahat pagdating sa kanya. Can't sleep? Bahagya ko siyang naitulak nang marinig ang namamaos niyang bulong sa tenga ko. Sinipat ko ang mukha niya pero nanatili pa rin siyang nakapikit. Nagsasalita ka ng tulog? Silly. Umangat ang gilid ng labi niya, saka siya nagbaba ng tingin sa akin. Ikaw ang unang nangyakap sa akin. Depensa ko. Lalayo na sana ako sa kanya nang yakapin niya na mas mahigpit ang bewang ko. Alam ko naman na kanina mo pa akong gusto molestyahin. Sira ulo? Mahina siyang tumawa nang makita ang pagbilog ng mga mata. Enjoy na enjoy talaga siyang asarin ako. Wiling naman ako. Mas lalo nagusot ang mukha ko dahil sa sinabi niya. May pagkasira ulo talaga tong lalaking to. Doon ka magmolestya sa mosa mo? Ayan ka na naman. Bakit bang hilig mong idamay ako sa iba? Uy pamigay. Pwede namang angkinin mo na lang ako. I smack his chest. Aray, ang tigas. Maiba nga tayo? Friends na ba ulit tayo? Kung ipagtaboyan mo kasi ako kanina parang ayaw mo na makipagkaibigan sa akin. Tapos ngayon parang close naman si Pugito at Pugita. You're making me confused. Halos pabulong niyang saad.
Dark. Usal ko nang hawakan niyang baba ko at iangat ito. You stole a kiss from me earlier. Sa ilong lang naman yun? Arte nito? Akala mo naman kinis ko ng labi niya? Himpit akong napaungol nang siliin ni Dark ng halik ang labi ko. Ang sarap niyang humalik. Napayakap ako sa batok niya at sinagot ng trying hard ang halik ang labi niya. Hindi ako marunong humalik kaya ginawa ko na lang ang paggalaw ng labi niya sa akin. Mukhang nasasarapan din naman siya kaya ipinagpatuloy ko ng ginagawa ko. Slightly open your mouth. Utos niya. Ganito? Good girl. Saad ni Dark bago niya muling angkilin ang aking labi. Hinawakan niyang isang hita ko, saka niya yun inilagay sa gilid ng bewang niya. Naramdaman ko ang marahan niyang paghaplos sa hita ko, paakyat sa bewang ko. Nang kapusin kami ng hininga, at doon na namin pinakawalan ng isa't isa. I rested my head in his shoulder while panting. Aalisin ko na sana ang binti ko na nakadantay sa bewang niya, nang hulihin niyang hita ko at pigilan ito. Para akong batang yakap-yakap sa kanya. Nanatiling nakabaon ang mukha ko sa leeg niya hanggang sa tuluyan akong lamunin ng antok ko. Patay ako kapag nasanay ako ng ganito sa kanya. Paano kung hanap-hanapin ko ang yakap at halik niya tuwing gabi para lang makatulog ako? Diyos ko, hindi naman habang buhay na ganito lang kaming dalawa. Darating ang araw na kailangan niya ring iwanin ng baryong to at iwan ako para bumalik sa dati niyang buhay. Naiiyak ako kapag iniisip yon. Simula kasi nang dumating si Dark sa buhay ko, ay hindi na ganun kadalas ang lungkot na nararamdaman ko. Masaya ako sa pamilya ko, pero may pagkakataon na hindi ko mapigilang malungkot dahil sa masasakit na salitang naririnig ko kay Papa Ramil. Hindi ako miyembro ng pamilya niya, pero dahil kay Pugito ko, pakiramdam ko ay may panibago akong pamilya na matatakbuhan. Blooming Earn? Hinawakan ko ang magkabila kong pisngi at doon ko naramdamang nag-init na naman ito. Naalala ko na naman kasi ang kiss session namin ni Dark kagabi. Pagkatapos noon itinulugan ko na siya, kaya hindi na kami nakapag-usap pa. Wala na rin siya sa tabi ko kaninang umaga pagkagising ko, kaya hindi pa kami nakakapag-usap dalawa ng masinsinan. Hindi naman ako umaasang mabibigyan nun ng label ng relasyon naming dalawa. No. Umaasa ako magla-level up ang kung ano mga meron kaming dalawa. Pero syempre, sinasabihan ko ng sarili kong huwag umasa. Ayoko matulad kay Mosa na feeling jowa ni Dark kahit hindi naman talaga. Kamusta na kayo ni Daddy Dark? May improvement na ba? Nalasahan niyo na ba ang tamis ng bibingka mo? Bakla ka? Alam ko. So ano ang update? Feeling ko bati na kami. Feeling lang? Di sure? Bati na kami. Ay! Kwentuhan mo naman ako kung mahaba't malaki yung ano. Aray naman! Reklamo ni Marcelino, the Marcy, nang suntukin ko siya sa braso niya. Hindi lang mabaho yung bibig mo, madumi rin. Abat, pasalamat ka bago ang nail polish ko, kung hindi kanina pa kitang naingod-god sa semento. Sige, subukan mo. Sisiguraduhin ko rin na magkakatuloy ang kay ni Joko. Napangiwi si Marcelino. Hahampasin niya na sana ako na maalala niyang nail polish siyang kagagawa lang. Umirap siya sa akin. Si Daddy Dark binabantayan na naman ni Mosa. Turo ni Marcelino, kaya kaagad kong sinundan ang tingin ng tinuturo niya. Nahanap ng mga mata ko si Dark, pero kaagad din siyang nawala sa paningin ko nang humarang sa harap ko ang grupo ni Tukmol. Hi Crush! Bati sa akin ng lalaki. Gonza nga pala. Kung gusto niyong maghigante dahil sa pagsuntok ko sa leader niyo, ay pwede bang mamaya na lang? May trabaho pa ako. Ang ganda talaga ni Crush. Bulong ni Gonza sa sarili. Para itong kitikiti na kinikilig sa harap ko. Hindi naman kami nandito para gumanti Crush eh. Nandito kami para offeran ka na maging leader ng grupo namin. Nagkatinginan kami ni Marcelino. Alam ko namang hindi nagdududa ang mga to, pero bakit parang high sila? Bakit? Ano nangyari kay Tukmol? Hindi na ba magising sa suntok ko?
Gising na si boss pero pinanghihinaan na ng loob na maging leader ng Eagle Wings na mapatumba mo sa isang suntok lang. Sana ginawa niyo na lang chicken wings. Nahiya pa kayo? Tawang-tawang pahayag ni Marcelino. Tumahimik ka nga bakla. Hindi ko yung kinakausap ko. Ready na sana si Marcelino na baliin isa-isa ang buto ni Gonza nang pigilin ko siya. Wag, yung nail polish mo, pang neon pink baka masira. Paalala ko sa kanya bago muling bumaling kay Gonza. Sorry Gonza, pero wala akong balak na maging fraternity leader nyo. Papalitan na lang natin ang pangalan ng frat kung gusto mo. May naisip na pala kaming bago. Ang baho kasi mag-isip ng pangalan ni boss, kaya nag-isip kami ng iba. Aber? Parinig nga ng naisip niyong bagong pangalan? Wingster, para tunog gangster. Ang cool, no? Proud na tanong ni Gonza. Ang hilig niyo sa wings, no? Bakit hindi na lang kayo tumalon ng bangin para naman matuwa pa kami? Pahayag ni Marcelino na naaalid-barbaran sa lalaking kaharap niya. Maghanap na lang kayo ng iba, Gonza. O di naman kaya hintayin niyo makarecover si Tukmo sa depression niya. Pahayag ko. Lalampasan ko na sana sila nang hawakan ni Gonza ang kamay ko saka siya lumuhod sa harap ko. Ganon din ang iba niyang kasama. Pag-isipan mo, crush. Hindi mo naman kailangan sumagot ngayon eh. Pag-isipan mo, please. Pagmamakaawa niya, napabuntong hininga na lang ako. Ang kulit? Una sa lahat, hindi crush ang pangalan ko. Pero sige, pag-iisipan ko. Talaga? Pero wag kayo mag-e-expect na magiging positive ang sagot ko. Paulit-ulit na tumango ang lalaki sa harap. Kahit naman para sila mga timang ay mababait naman ng mga to. Sadyang sunod-sunura lang talaga ang leader nila, kaya napaaway sila minsan. Look, Darko, mukhang may love life na sa Ira. Nabaling ang tingin ko kay Mosa at Dark. Kumunot ang noo ko na makitang nakayakap na naman ng alupungpong sa braso ni Dark. Bakit ba hinahayaan niyang hawakan siya ng babaeng to? Nagagalit siya kapag inaakala ng marami na sila ni Mosa. Pero kung hayaan niya tong kumapit sa kanya, parang willing na willing naman siya. Nanatiling blanko ang ekspresyon ni Dark nang titigan niya ako bago ilipat ang tingin kina Gonza. Oy Dark, pre! Kinakausap lang namin si Crush, si Ira. Friendly na pahayag ni Gonza kay Dark. Akala ko ay sasagot si Dark, pero nilampasan niya lang kami. Akala ko babati na kayo ni Dark. Pabulong na tanong sa akin ni Marcelino. Nilamig ako bigla, te. Galit pa rin sa'yo, gaga ka. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.